Verse 23 tubtob sa verse 40. Okay, basahon ko sa verse 40 dungan ta. Verse 23 nagasiling, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. I have been young, and now am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Depart from evil, and do good, and dwell forevermore. The righteous shall inherit the land, and dwell therein forever. The law of his God is in his heart. None of his steps shall slide. The Lord will not leave him in his hand, nor endureth him when he is judged, nor condemn him when he is judged. I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green hay tree. Mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. Verse number 39. But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in time of trouble. Together, and the Lord shall help them, and shall deliver them from the wicked, and save them, because they trust in Him. Salamat, Gid, and you may be seated. Okay? Welcome, Gid, everyone, sa aton nga pagsimba sining adlaw. This is June 15, no? June 15, way na ta kalendaryo. So, salamat kita sa Ginoo kay tungod nga nakalambot pa kita sa bulan sang June. Ang iban wala na nakalambot. Nung duman nyo tong nagligad nga na-crash ang aeroplano, no? Kaluoy man to sang isa ka family nga they are supposed to go there. Pero anon mo. Dumduman niya, kita nyo to na 5 sila ka bilog. Parents kag 3 na ka bata nga gagmay pa. Because they wanted to siguro ma-permanent sila, migrate sila dito sa ano ni, sa nutong kalatuan la? London. Ato niya dito London, ilaya makadto sila sa London. Salamat sa Ginoo kay ang Dios sa gihapon nagatudlo sa aton that every day is a very special day for us. Because we just don't know what tomorrow brings, di ba? Only God knows it. And of course everything that happens, they're not just coincidence, but they are all because of God's will. Di kabubuton to sa Ginoo kung ano tong isa mo nang kabubuton sa Ginoo daw ga question ka pa, no? Pero God is all wise. God is sovereign and He knows best for all the people. Muna nga whatever God does is always right. Kung anong ginahimo sang Ginoo, sakto ginaiya. Di way ta kabalo sang rason kung aging kuha sila sang Ginoo. Okay? Sige. Anyway, so happy Father's Day sa tanan nga mga fathers diri sa church. Kag ang aton mga invited nga mga guests, no? So bong is June 15 and we celebrate. This is not just a local celebration, but this is global. All Christian nations in the world celebrates Father's Day. This is personalized Father's Day. Kay
if you think about your father, father mo lang inatumod, so Father's Day. So, amo na nga, we are so grateful that we have fathers. You have your father who takes care of you when you were still small. And now you are matured. Salamat ta sa Ginoo sang ministry sa mga tatay. Of course, it is recorded in the Bible. Who is your father? And the responsibility of the father. Amo na siling sang 1 Timothy chapter 5 verse 8, if any man provide not his own in his own household, he is worse than an infidel. Amo na kung Christian nga father, he is holistic nga provider sang Ginoo. Provider siya sang ano? First, provider siya sa physical, of course pagkatao mo sa kalibutan. Provider man siya sang guidance sa imo. Kag most of all, provider siya sang sang guide nimo sa spiritual nga bagay. Muna nga ang father, protector, he is a provider, he is also a counselor, advisor, so many things, no? Holistic ang role sang father. So, amuna kun nga ang we remember our father today. So, second nga announcement natin, of course, the renovation of our church auditorium. As of now, we are still on the process. Wala pa ni matapos. Salamat sa Ginoo kay God has provided us with the funds needed for our church renovation, reinforcement sa aton nga mga beams. Because originally makita nyo da kahoy ng beams ini. Amo nang gin-reinforce naton sang steel beam. Kag of course, bakod man ang kahoy kaysa unang nga kahoy treated na mo. 4 by 10 pa na ang damol. So, hindi man na madali, galing kay bawon na siya. And we have to be proactive in everything. So, that's why we have to reinforce it with the steel beam. So, just be patient kay wala pa na mauman. Kag may mga inconveniences pa sa aton. Of course, opening of classes on June 16 tomorrow. Hindi lang diri sa Ancient Christian Academy, but sa tanan nga mga public schools siguro, private schools. Iban will open maybe next week or I just don't know. But tomorrow will be the final or the formal opening of classes sa tanan nga eskwelahan public. And we are also praying for our 42nd church anniversary, which will be on July 27. So we prepare for that. Isan lang kabulan na bilin. Kag we will be having our church anniversary. So please pray for that and be counted for our church anniversary. Hoping that there will be more improvements for our church anniversary. Kag at the same time, we will pray, no? Nga we will try to extend sang aton nga auditorium para hindi ta mangin congested gid masyado. So little by little i-extend ta na dito sa lapit sa pader kag para nga daw medyo time man ta nga conveniente sa aton pagtipon, no? And then kung ano naman mga plano sang Ginoo sa aton pila ka tuig. 42nd church anniversary. 42 anyos. So kung 42 years old ka na, meaning you are already matured. Do mo na nga aton nga church, 42 anyos na, no? Although we were not here at the start of this church, ako ay mangkudi, I came later, but we remember or we celebrate sa pagsugod gid sang una nga tuig. Sa banta mo, 2025 to subong. Ano nga tuig na sugdan? Ha? 1983, no? Sino sa inyo 1983 ari diri? Wala. Sino sa inyo sugod 1983? Okay. Pastor Dakila, Miss Dakila, sino pa? All right. So ako kami 1987 kami din. So 3 years after. Okay.
So, amo na ang aton kasugod. Anyway, sige lang dason pa na. So, we welcome everyone sa aton nga panimbawon subong adlaw. May I have the list of our visitors today. Aton mga ushers. And of course, we have our Father's Day today. No? So, ang aton nga theme, of course, ara na base sa aton nga Psalm 37:23. The steps of a good man are ordered by the Lord. And that will be also the basis of our message today. So, today is June 15, ining ari dala na din aton mga visitors. Ronnie Dihiro din siya. Okay. To, tilyo galit tindog to. Ada aton bisita. Si Gemma Mangiuya. Okay, ari man. Thank you for coming. Okay? Sige, salamat sa inyo. No? Kag at the same time, ulay hunon tanan liguro. Nga aton mga lista sa mga fathers. Oh. Sige, para nga matapos ta ni dayon. Oh, sige. Te. Ara na da, may ari kita mga jutay nga giveaway sa aton mga tatay. Kag of course pasalamat ta sa Ginoo nga yari sila silingaga. Sige, Kalyas din na to. Lawagon talang ang aton mga fathers, liog abi pasaka sa aton nga screen. Tapuson tal ni lawagon tang aton mga tatay. Salamat sa Ginoo kay yari ka mo. Of course, it is always our privilege to worship the Lord. Okay. Diyog ng tasang kanta. Telo, wagon tang aton nga presensya sa mga tatay naton subong, mga ladies. Di na to, Miss Kalyas, di na. Kompleto na na. Pulpi lang dulaaw. Kasi rapture na. Sige, so may listahan tadi sa mga tatay. Sino una nag-abot? Sinong first nga arrive? Sino? Pastor Dakila. Ay, ikaw? 13, no? First to arrive ka gali. Sige, so ari ang aton nga record sa aton mga tatay. Basta tatay, of course, may mga kabataan. Hindi ba pwede nga tatay way bata? Ang bata gali iya sang asawa nila. Meron diri tatay nga may mga pila ka kabataan. Sino diri ang pinakadamo? Of course, ang pinakadamo diri 5 siblings. 5 children. I mean, 5 children. Okay. So, lawagon ta. Ano na? Sige. Kung ginalawag inyong ngalan, please come forward. Come up the stage. Kag, anong plastada sini? Ha? Okay. Sige. Para dasig ta, ining pagsaka mo, kuha dayon number. Kag okay. Ang may arita giveaways kung anong makuha mo, amo nang giveaways nga mabaton mo da. Okay? Una, si Pastor Dakila. O sige, ikaw una. Kaya ikaw man first to arrive. Dapat ako ning una doon sa listahan, no? Sige lang, ikaw na lang. Oh, okay. Oh, ano na gabutan mo da? Number is? Number 13. Okay.
All right. And then we have sa kaduwa naton nga tatay si Ridje Bahar. Rudje? Rudje. Why siya? Okay. So, Brother John Pantaras. Brother John Rua Jr. And then Eddie Ilihan. Ready si Eddie. Okay. Then we have Brother Owen Pagunsan. And then we have Brother Rolly Espartero. Kag Brother Ariel Fernandez. And then Brother Elvis Suarez. And then Brother Perfecto Aramajo. And then Brother Alfredo Lokin Jr. Brother Archie Baredo. Brother Alex Yulo. Brother Ariel Dakila. Ari dito kay Lilo. Brother Jeriel Dakila. And then, wow, Kapitan Jerry Tingson. Ari mo po daton. Praise God. Ari tatay sa katon niya barangay. No? Hindi na ni tatay sa ila pa ni Malay Tingson. Tatay gini sa katon barangay. Praise God. Nang kabayan man siya sa aton. Okay. And then, we have Brother Carl Rahal. Brother Nido Saison. And then we have Brother Rinaldo Fuentes. Brother Louis Nanit. And then we have Brother Freddy Gayanelo. Next, we have, ano siya? Mr. Castillo? Okay. All right. And then we have Brother Raymond Pasulan. Why na? Mula nilista de. Okay. Oh, Brother Daniel Dakila. And then we have, ano pa itong isa? Juban Balyares. Juban? Why? Okay, why na? Alright, so lakbakin yung mga tatay dire. Alright, sige. So salamat na sa Ginoo kay ini sila. Ano siya?
Okay. Oh, sudli nyo da sa inyo nga manggad. Oh, sige, pa-picture kami, anay. Sino da ang aton da nga oh, sige, pa-picture kami, sino da? Lang, sige, shall we pray? Mamuya naton mga tatay naton. Everybody, please join me in prayer. Ginoo may namon nga langit no, salamat di kami sa imo. Sining adlaw Ginoo nga sa diin dumduman namon, mahatag namon ini nga recognition sa amon mga fathers Ginoo. Salamat gid sang paggamit nimo sa tagsa-tagsa sa amon nga nangin instrumento sa pagiya sa amon panimalay sa mga kabataan kag subong man Ginoo sa pag provide sa mga kinanglanon sa amon mga panimalay. Thank you gid Lord sa kusog kabakod nga ginhatag nimo kaalam sa pagpatigayon sa mga kinanglanon sa sulod sang amon panimalay kag labaw sa tanan Ginoo ang kaluwasan nga nabato namon sa imo paagi kay Kristo Jesus nga manluluwas. Salamat nga paagi sina nakakilala kami sa imo nangin Kristohanon kag subong man Ginoo nangin tungod kay kami mga tumuluon nimo mahapos ikaw makapakigsugilanon sa amon kag at the same time sunod ka namon kag ang amon nga panimalay madala namon sa tiilan nimo kay kabalo kami Ginoo wala na sang pinakamalipayon nga panimalay amo ang isa ka panimalay nga nakakilala kay Lord Jesus Christ kag at the same time nagaalagad sa imo kay nakibalo kami nga amo na ang pinakahandom sang amon nga kabuhi kay ikaw nagatudlo sa amon naga-remind ikaw sa amon paagi sa imo pulong nga sa nagatuman kami sa imo, sa nagagiya ikaw sa amon mga tikang, ikaw man sa gihapon nagapakamaayo sa amon upod sang amon panimalay. Kag kabalo kami Ginoo nga ang mga blessings nga ginahatag nimo sa amon subong mga Kristohanon. Kompleto kag subong man nangin blessing man kami sa iban. So Ginoo sa liwat ginatugyan namon sa imo ini nga mga fathers Ginoo kag kabay pa nga ikaw magagiya sa amon, magatoy-toy sa amon, sa nagalakat ang mga tinuig. Kag tagay pay kami sang dugang pag inyong mga opportunities sa pagpangalagad sa imo. Tagay man sang mayong lawas, panguna-una, kag i-uphold man kami Ginoo paagi sa imo grasya kag kaluoy. Bisan pa sa pag atubang sa mga pagtilaw, mga kabudlayan sa amon mga kabuhi Ginoo. Bisan pa sa mga pagsulay nga amon masumalang, kabalo kami Ginoo subong nga mga fathers, mga amay, sensitibo ang amon buluhaton, ang amon posisyon. Nga sa diin Ginoo, we are the target of our enemy. But we thank you because you are a powerful God who always directs, always guides, always protects your children. Labi na Ginoo sa imo mga alagad ni mga tatay. So once again namay ginatugyan namon sa imo initanan kay suno sa imo pulong we can do nothing without you. So we commit everything to you. We ask that your name will always be honored and will always be magnified
sa kabuhi sini nga mga tatay sa sini nga mga tinion. Lord, kabay nga ikaw magapamati sa amon pangamuyo kag gina-uphold namon ini tanan sa imo paagi sa imo grasya kag kaluoy paagi sa bugtong nga ngalan nga anak sang imo bugtong anak sang Ginoo nga amo si Lord Jesus Christ kag sa iyang ngalan nagapangamuyo kami kabay pa. Palakpakan naton nga aton mga tatay. Thank you very much. Salamat gid ang Ginoo gid pamayo sa tanan. Sige. Kantaon na binato na yung isa ka kanta sa kambanon. On the journey of the narrow road, and before us lie the way, cheering on the faithful, the weary, their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let's run the race not only for the prize. Those who've gone before us, let us live to those behind us. The heritage of faithfulness passed on to godly lives. May all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we live them to believe, and the lives we live inspire them to obey. All who come behind us is faithful. For all our hopes and dreams have come and gone. Our children sift through all we're left behind. May the clothes that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. May all who come behind us find us faithful. The fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave them to believe, and the lives we live inspire them to obey. May all who come behind us find us faithful. From our devotion light their way. May the footprints that we leave them to believe. Lives we live inspire them to obey. All who come behind us find us faithful. May the footprints that we live, bilang tatay, footprints, lead them to believe. Namin nga footprints nga ara ka sa Ginoo, no? You are a Christian, you are leaving behind the footsteps nga maayo. Pero ito sang nadumdaman ko balay sa katatay, galakad sa snow. Samtang galakad sa snow, ang bata ay kasunod sa iya. And then,
kung anong tikang sa tatay sa gamarka, sa ang footprints bala, gamarka sa snow, ginasunod siyang bata. Tinarealize ang tatay, sila niya, if my son is following my footsteps, I have to leave him the good steps. Kaya namin, no? Kaya mo niyo, may the footprints that we live, lead them to believe. And the lives we live, inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Bawa ka namin, no? Kung tatay ka, nanay ka, kung kasunod sa imo, kung tutom ka, magtutom man sila sa Ginoo. Amen? Sige ah. So, we will have the young people to mayara sila presentation. Dali malinong nino. Sige ah. So, I'll give this time to them. Okay. Sige, tagtan ni kay Brother John. Okay, time sa paghatag sa aton nga tithes and offering. We may request our ushers, please come. Kuha to sa aton nga tithes and offering. Kag young people, please prepare sa inyong special number. Kaya na pangabay si Baderoli sa aton nga tithes and offering prayer, please. Heaven, thank you so much Lord sa opportunity nga ari na ba kami nakabalik para makadayaw makasimba sa imo sa pagi sa Balaan Espiritu. Lord, ginapasalamatan namon ang pasensya sa imo Balaan Espiritu gari sa panganamon ikaw po kamo sa mga adlaw. Gabay nga ini adlaw pag mayuhon mo gabay nga may kalaman pagi sa among Panginoon. Kapasalamatan ko namon sa pag-ibig mo sa among sa pag-provide to sa among tagsa-tagsa ka palagitanan. Salamat. Ginoo nga bisan pa kami may kulangan ako kaliyahon na pagkaw ng matutong sa pag-provide sa among mga kinahanglan. Pinabalik naman ako pasalamat pagi sa pagbalik sini na may ako nga paglaom ako pagpasalamat sa pagpapos sa ngalan ni Jesus Christ niya ang Ginoo. Amen.
So, satisfied na mga fathers? Are you satisfied? Amen. Okay, let's all stand please and we will sing our doxology. Praise God from all blessings, glory thee, sing. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may be seated now. Mamati tas ang special numbers ang choir.
Salamat gid sa mga special numbers, mga young people, sa inyong again render. Of course, it is touching sa inyong again hatag nga mensahe. Galing kay sa dason siguro uliton tatong nga kanta kay ang iban daw sa picture na lang gatulog. Pero sila, huwag ko na yaw. Sige, so may man na, no? Kay may ambanon nga like that. Ang choir gali, kanami man sang ilang agin kanta, no? I am a man. It is also a touching song. It is a prayer for all the fathers. Minsan na lang ko di kadali. Kay silang dire, I am a man created in God's image. Kag silang dire, dito kinang ako nabatian to. I'll be a man who marred by pride and sin, but then God's Son, the Lord Jesus Christ, my Savior. I am a man who is now restored to Him. The mighty God who made me has redeemed me. Now I am His man, for Jesus reigns within. So this talks about transformation. We are all sinners, but the Lord touched our lives. Amo na siling naton, ang mga fathers, they are not perfect people. Wala sang tatay sining kalibutan nga perpekto. Only God, only God's grace has led us and has changed our lives so that we will never be the same again. Ang Father's Day, so kung naka-research ka mo, it was initiated by the woman named Sonora Smart Dad. She was an American woman. She initiated this because she remembered how her father took care of her, including her 5 siblings. After her mother died, ang iyang father took over, kag nag-serve nga daw nanay kag tatay. Amo na nga, she campaigned for the Father's Day. And she was also inspired by the celebration of the Mother's Day. Di ba? Mother's Day and then Father's Day. Mother's Day came last May, no? Pagka June among Father's Day. So, her efforts led to the first Father's Day celebration on June 19, 1910 in Spokane, Washington. Over time, President Woodrow Wilson signed a proclamation making Father's Day official in 1916. In 1972, President Richard Nixon declared it a permanent national holiday in the United States. So, most of our events here in the Philippines are all patterned from the celebration from the US. Although this is also a wonderful celebration. Hindi man niya pagano nga celebration, no? Sa iba niya mga celebration nga ginahiwat naton. But this is in commemoration sang Father's Day man nga na initiate sang isa ka woman nga si Sonora Smart Dad. Okay, so amoy na kunang Mother's Day was initiated sa nagayngalan kay Jarvis. So iniya si Sonora Smart Dad amoya ang nag-initiate sini. That's why nga sa Subong we have the celebration Father's Day. Kita mo nga ton nga Father's Day singular, no? Possessive. Hindi yang kabilugan kay we are celebrating Father's Day in our own family. Kada pamilya naga-celebrate. Amo na nga sa inyo balay, usually you greet your father's Happy Father's Day. Okay? Nagligad to kani nga mga binulan nagahiwat sa Mother's Day, damo man sa nagagreet sa akon, Pastor, Happy Mother's Day.
Ko, okay. Same to you. Okay. So this morning, we are going to focus on our theme sa verse na ito ni Kinimo. Ang title sa aton mensahe sa ngaga ay entitled it as The Steps of a Good Man. Sa verse na ito, the steps of a good man are ordered by the Lord. What do you mean by steps? Of course, when we talk about steps in the Bible, it talks about life. The life of a good man. In the Bible, kung sa King James sa version ng inyong Bible, ang good dira bala is written in italics. But silingon italics na, wala na sa original nga ginhalinan sang verse sa Bible, kundi gindugang na sang translator. Kag kung gindugang na hindi man na malain, kay that is still part. Obviously, ang magsiling ka, the steps of a good man. So, magsiling ka nga good man are ordered by the Lord. Definitely, ang tao lang man nga good man are ordered by the Lord. Kung bad man siya, hindi na pwede. So, we talk about the steps of a good man, the life of a good man. Hindi bala sa Bible, magsiling ka na walk, no? Ang walking dira sa Bible, hindi na literal nga walking, kundi nga it talks about the manner of life. Okay? So pag siling man nga the steps of a good man, anong steps dire? Is it literal nga tikang gid? Nga nagatikang kagid nga ginatuytuyan gid. Of course, when we talk about literally the steps of a good man, kapag siling sa Bible are ordered by the Lord, it could be. Pero we are talking about the symbol of how the steps is all about. So the steps of a good man are ordered by the Lord. So mo ning aton nga topic sini nga aga. Okay? So ginbase ta ni sa aton nga verse, Psalm chapter 37 verse 23 to 40. By the way, this Psalm 37 talks about the Psalm of David. Kaya kabalo ka, sa Salmo, di ba, Salmo, mo na pinakalawig ng libro sa Bible. How many chapters ganing Salmo? 150 chapters. When you talk about the book, it is Psalms. Kaya magsiling kang Psalms, kabilugan ina. Magsiling kang Psalm, kundi songs. So, magsiling kang Psalm, it comes from the Greek word salmoi, meaning the song sung in the accompaniment of string instrument. Ano na siya? So, ginatawag ng salmo, songs. Or, salmoy, psalm, meaning to say, salmos, songs. So, kung isa lang ka chapter, hindi mo na pagtawagon ng psalms, kundi psalm. That's why, Psalm 37, 23 to 40. This is the Psalm of David. Meaning, the psalm composed by King David. Kabalo ka, ang mga salmo, gin-compose nga mga ambanon, resulta sa eksperyensya sang composer. So, pareho kay Haring David, siyang composer sining Psalm 37, ginahambal diri kung paano ang Ginoo nagtoy-toy sa iya kabuhi. Bilang isa ka hari nga Diyos noon, God was active in his life. Amo na kita nga mga Christian, we have to have our faith active. Last Sunday, we talk about Christians on the move. Ang Kristohanon, dapat ang aton nga pagtuo sa Ginoo is always active. Okay? Hindi pwede nga Christian kang imo nga faith is inactive. Do pareho lang na abogado nga may ara ya abogado nga ining nagapanabang, no? May ara man abogado nga way gapanabang ga notaryo lang bala. So, practicing lawyer, panawag sa ila. Mga practicing lawyer, amo na sila nag-atubang sa korte, sa mga kaso, bla. Pero non-practicing niya, ga-obra lang sila sa mga notaryo. So, that means, ang mga practicing lawyer, they are involved in cases. That's why nga active sila bilang abogado. Amo na nga mananabang panawag sa ila. Pero kung ang abogado hindi na active, talabangan. Do alam na mo, mananabang o kon talabangan. Tiya mo na nga, ang Christian dapat man active
active ang iya pagtuo. Labi na gid sa mga tatay. Labi na gid sa head of the family. Si Adam was considered to be our father, the federal head. Nga si Adam panawag sa aton, sa panawag naton tatay. Tatay, the father of human race, the head of the human race. Panawag sila kay Adam, kay si Adam panawag na federal head. But silingon, kung federal head ka, you are the representative sang human race. Amo na si Adam. Amo na sa nakasala si Adam, ang tanan nga creation, ang tanan nga mga katawan, nga gintugas ang Diyos, nangin subject man sa pagka makasasala ang aton kinaiya. Amo na siling sang Romans 5:12. For us by one man. Sino ang one man? Adam. For us by one man, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Nakasala na tao, wala pa. Sa natao kita, because of Adam, we became sinners. Why? Because Adam was our father, the father of the human race, the federal head. That's why, kung ang tatay nakasala, tanan-tanan kita na ulamid sa kasalanan. That is the influence, the responsibility of the father. That's why nga it is always incumbent upon the father that he has to have the right step. Amo na nga siling sa Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. So nabasa tanan naman So I will no longer dwell with this sa pagbasa. And of course, ang Psalm 37 as a whole, as a summary, speaks about three particular men. Number one, ang ginatawag na righteous men sa verse 16. Have you noticed? Ikadua, sa verse 23, we find the word good man. Balikon tatubla sa verse. The righteous man shall inherit the land. Okay? Kagara man na, the wicked watcheth the righteous and seeketh to slay him. So balikonta, may righteous man, may good man. Sa verse 37, we have the perfect man. So inito na nag-refer ini sa klase sang tao. Kung sa context sa New Testament, mamangkot ka, sino na pastor ang ginatawag nga righteous man? Sa New Testament, kapag hangop naton, when we talk about the righteous man in verse 16, he is a man that has been saved and has the righteousness of Christ. Amo na pag-intindi ta kung tao bilang gin pakamatarong sa Dios, kundi kung Christian ka, panawag sa aton makasasala, pero kung nakabaton ta kay Jesus Christ nga aton Savior, we were justified by the Lord. Amo na ginatawag, you are made righteous before God. Medyo dalom-dalom galing nga doktrina, no? Nga theology. Pero amo ni kun ang konsepto sa New Testament magsiling ka nga matarong nga tawo, righteous man. A righteous man is a person who is saved. Ginluwas ang Dios kag gintagaan sang pagkamatarong iya sang Ginoo. Amo na nga ang Christian, pwede siya makahimo sang mga butang nga matarong sa atubangan sang Dios. He can do what is right in the sight of God. There are times when people are doing right in the eyes of man, pero ang righteousness ang ginatawag, doing right in the eyes of God. Kisa may mga bagay, kita nga matarong ginahimo sa Diyos, panulok sa iban, doon di pa na matarong, di ba? Halimbawa, permi ka nagasimba, ara ka sa church, ang panulok sa iba na iya, hindi na kay sila nanunon na nga simbahan na nga lapaw ko na sa langit sina karon. Para sa iban niya, kung nagahimo ka sa buluhaton sa Diyos, kung nagabasa ka sa Bible, silang gana sa iban, hagay ka ba sa Bible nga mabuang ka na iya? Bati ka man na? Nga sila, hala, kung nagabasa ka bala Bible, mabuang ka. Pagtutubi sa mental hospital, kung mangkuton interview mo itong mga buang, kung nagbuang sila tungod gabasa sila Bible, siling sila guro nga, galing kayo, hindi mo na interview mga buang, no? Siling ka nga, to, nga nagbuang ka, gabasa ka Bible? Guro masiling ang buang, ano ng Bible man? Daw buang-buang ka imo, ya?
Ikaw pa hambalon sa buwang-buwang. That means, a righteous man, para sa iban, ang kung nagabasa ka sa Bible, hindi na yan maayo para sa ila. That's foolishness, di ba? Amo nang ginasiling sa 2 Corinthians 2:14, ano ko no? Ang tao, natural man, ano ko no? Cannot understand the things of the Spirit of God because they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. So, righteous. When we talk about a righteous man, he is a man who is saved by God. Ginluwas ang Ginoo kag gintagaan sang pagkamatarong nga yan ni Kristo. Kaya kung ay ginluwas ang Dios, hindi kita kilala sa Ginoo ay tagana sini ako amo man. Kuno ay ko ginluwas ang Dios nga nagpastor ko. Kuno ay ko ginluwas ang Dios nga kabalo ko ni sa Bible. The same is true with you. So that is the context ng righteous man sa New Testament para maintindihan ta. Kadua, ano yung good man nga ginamensionar sa verse 23? The steps of a good man. A good man is not only a man who is saved, hindi lang siya naluwas, but a man who allows, take note he is a saved man. But he is also a man who allows the Lord to lead and direct him through life. Naluwas siya sang Ginoo, pero he allows God to take control of his life. He allows God to give direction sa iya kabuhi. Amo ning good man nga tawag. The steps of a good man are ordered by the Lord. What about the perfect man sa verse 37? Ang perfect man dira hindi nga sinless. Actually, amo na ginambal ko kay na wala sang tatay, wala sang tawo nga perfect sa siningang kalibutan. Kita tanan subject sa kaluyahon. I am not perfect, di ba? Pero paano nga ma-maintain nato ang aton nga Christian life kung hindi kita perfect? It is only through the grace of God. So the perfect man, sa verse 37 ng Psalm, sa aton pag-intindi sa New Testament, sa aton nga context subong, pag-intindi naton siya is a man who not only has the righteousness of God, not only allows the Lord to lead him and guide him, but he has reached a level of maturity in the Christian life. So, muna ang perfect man. Sa basilinga perfect, matured. Matured. Hindi na perfect, nga way sala. Maturity, we are talking about maturity. But silingon, ang tao, hindi lang dapat naluwas, hindi lang dapat ginaalaw yung Ginoo nga mag-guide sa iya, but eventually, he become perfect or he become matured as he grows as a Christian. Amo nang goal sang Christian mangin himpit kita sa tubangan sang Ginoo. Okay? Amo man na ang handom sang Ginoo sa tanan nga mga tatay. Kaya nga ang tatay amo ang head sang family. Dapat ang tatay must be an example in terms of Christian maturity. In Christian life, dapat ang tatay example. Dapat ang tatay must be the one who should take the first step of becoming the right follower of Jesus Christ so that ang mga kabataan masunod lang. Ang asawa, kabataan, masunod. Asawa, bana, dapat they must be examples to their children. Okay? Now, so, hari kita. Ang aton focus, of course, is about the good man. The steps of a good man. Amo na akong tagaan sa jutay nga emphasis ni nga aga. So, ano magsiling kita the steps of a good man? Ano ang kabuhi sang maayo nga tao? Siling naton ano ganito ang good man? Ang good man among isa ka tawo nga naluwas, amo ang isa ka tatay nga ginluwas na sang Ginoo. Tapos ginatugutan niyang Ginoo nga magdirihir sang iya kabuhi. Kabalo ka, da pareho kita balang pasahero, no? May driver. Ang Diyos among nagadiriher sa aton kabuhi. Kita are all only following the steps of God. So, ari, siling sa Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. And he delighteth in his way. Though he fall,
He shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. I have been young, sila ni King David, now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Okay, so, sila naton ang good man, suliton ta, is the man who is saved, nga luwas. Pamangkot karon, if you are a father, are you saved? Sino nga mga tatay, karon makasiling, ako yan, na luwas na ko. Raise your hand. Okay. Higher. Okay. Thank you. So, ara, if you are saved, meaning, you are already the potential of being a good man. Kag sining pagidiri, he is also a man who allows the Lord to lead and direct his life. Who among you fathers are allowing the Lord to lead and direct your life? Raise your hand. Sino sa inyo masiling, Pastor, ginaalaw kong Ginoo mag-direct sa kabuhi ko. This is the good man. Muna klarohon, tanay, muna nga aton nga premise, magsiling nga good man. Sinong good man? Ang tao nga naluwas. Ikadua, ang tao nga ginatugutan niyang Ginoo nga magdirir sa ang life niya. Amo nang ginatawag nga good man. Okay? Para nga at least mensindihan natin, sino na yung good man man? The steps of a good man are ordered by the Lord. Siyempre, naluwas. Ang tao, ang tatay nga wala na save, why naluwas, why nakakilala kay Jesus nga Savior, he is not being led by the Lord. Okay? So, ari, para maintindihan ta, magsiling nga good man, ano ang steps, ano ang kabuhi isang tao nga good man? Number 1, he is guided by the Lord through His Word. Okay? Amo nang number 1, gid. Anong kabuhi isang tao nga good man? Siyempre, ginagiyahan sa Ginoo. Kung ginagiyahan ka sa Diyos, sa imong mga endeavors, ginatutuyan ka sa Diyos kung anong maayo, kung ano man ang imong mga posisyon, kung ano man trabaho mo. Okay? Kung ano man ang imong responsibilidad. Kung good man ka, you can be sure that the Lord is guiding your steps. May hulubaton na kasiling, if you follow the Lord, you are being guided by the Lord with your steps and your stops. Okay? So, siling sa Psalm 119 verse 105, ano gani? Sino na kami memorize na? Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, ang isa ka tao, ang tao nga good man, nagakabuhi siya sa idalom sang pag-guide sang Ginoo sa iya kabuhi. Amo na nga siling dira, the steps of a good man are ordered by the Lord. Magsili ka gani nga guide, siling naton kay na, kundi ang guide nga ginatawag, he is guided by the Lord. Gintanaw ko bala sa isa ka sa isa ka context diri sa tanaw ko sa website sang thecontentauthority.com. Ang guiding gali amo niyo. Guiding is a process of providing advice. Amo na kung gina-guidean ka, gina-advisean ka, tagaan ka sang information, sang suggestions to someone to help them make their own decisions. Amo na kung bata ka, kung tatay ka, gina-providean mong bata mo sang laygay, sang information kung anong iya himuon siya kabuhi, kag suggestion para it will help him make a particular decision. Di ba amo nang tatay? Kung tatay ka, nag-provide ka gid sang advice. No? Advice na noun siya. Kaya ang S na verb. Di ba? So, nag-advise ka, naghatag ka information sa isa mo ka bata. Amo na, kung nag-guide ka, you have to be patient. Kung tatay, kaya ang pag-guide mo yan, it is, kung guiding na, it's a process, no? It's not the end of the journey, but it is a process. So, amo na ang Ginoo. Nagatudlo sa aton nga kung ara ka, kung good man ka, ginagiyahan ka sang Dios paagi sa iya pulong. So siling naton amo nang guiding. Gatag siya information, suggestion sa imo paagi sa through His Word. Amo na nga si Timothy, if you read 2 Timothy 3:15 to 17,
Siling ni Paul kay Timothy, from a child. Halin sang gamay ka. Siling ni Pablo, thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Jesus Christ. Si Timothy, he came to know the Lord, he followed the Lord, he became a pastor because when he was still a child, he knew the Scriptures. Amo na nga Proverbs 22:6 bala, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So muna ang Ginoo naton nagaguide siya sa tawo nga maayo nga tawo. Kay ang scripture silindra is given by inspiration of God, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God eventually may be matured, perfect, thoroughly furnished unto all good works. So amo nang kabuhi sang tao nga maayo. Sino to ganing tao nga maayo? Ang tao nga maayo, number 1, ginluwas ang Dios, kag ginaalaw ya ang Dios nga magdirihir sa kabuhi ya. Amo na ang good man, ha? Try to qualify that, try to understand. Good man. So but silingon kung good man siya, naluwas kag nagasunod siya sa Ginoo, he is guided by the Lord. Okay? Now, that's the first thing. Number 2, he is directed by the Lord. No, mangkot ka. Ano yung guide kag ang direct? Pero pariyo malang na. Hindi, may kinalain gid. Ato ya kay na, balikon tato ha, magsiling kaya nga guide. Ano na ya? Providing advice, information, or suggestion to someone to help them make their own decisions. Ang ginahimo sang Ginoo, kung nagabasa ka sang Bible, ginatagaan ka sang Dios ang ano? Ginatagaan ka sang Dios sa mga advices diri. Ginatagaan ka sang Dios sa mga information, sa mga truths nga mag-serve sa imo, nga makahimo ka sang decision ayon sa pagtuytoy sang Ginoo. That is guiding. What about sang ginatawag yang direction, directed? Sili sang Bible, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Okay. So ano yung directing? Directing is a more authoritative approach that involves telling someone what to do. It is a directive approach that emphasizes control and authority. But silingon, kung nagadirect ang Diyos sa imo, He controls your steps and your stops. Manamatingala ka, nga, amo na natabo man, nga daw amo na tani ang gusto ko, pero nga gintursi pa sang Diyos. Amo na tani gusto ko, pero nga way ginalaw sang Ginoo. Bisan sa mga kuan ng bala, sa mga way ko kabalo ka mga Kristohano ng tublang magligad nga nakras ang eroplano to sang Indian airline, no? Pila to kabilog naglamatay, 200 plus. Pero may isa to kababae nga sila niya, na-late siya kuno for pila to ka minutes? 10 minutes? Pero tingilibion niya. Na-late ka, ibi ka pa? Ang gilibion sa kay sila, pasalamat sa ka na-late siya. Iban sa inyo, dire ka pasalamat ka mo kung ma-late ka mo magsimba? Wrong. Hindi na applicable, ha? Hindi na aeroplano. Sila, tiyo, ito ganing babae ito, kapasalamat nga na late siya. Kuya, simba ko, lapit na lang matapos si Pastor Wally. Amo pag-abot ko, oy, salamat, kaway ko na igo. Hindi na yan mo, ha? Ining, atong babae, pasalamat sa kayo na late. Ato pag ang isa ka tao bla to? Ano to? British national. Pero daw, Indiano, tsura no? Ining nakalampuat. Ang yatong seat number, pila to? Number 11. Mapag ano ko sang eroplano, nakalumpat siya ya. Tiway siya napatay. He was the lone survivor of the tragedy sang pag-crash ang eroplano. Masiling sa nga, abilidad ko to ya kay tungod nga naka-iskapo ko dayon. Kung ay ko to naglagan, nga kasalbar ko. Hindi na abilidad. Isa
ginatagaan kita sang Ginoo sang realization that there are times nga kung hindi pa tiyempo sang Ginoo para sa imo, hindi ka pa naman, no? Diba? Hindi na tungkol sa abilidad mo. Ti sa aton man, may mga decisions kita kung isa sa aton kabuhi nga daw gusto naton amon pero gintursi sang Ginoo ko hindi para sa imo. Bisa may naluyagan ka, pero hindi para sa imo, gintursi sang Dios, siling mo, bao na naman Ginoo man. Amo ta tsansa ko na to tani, pero nga ang baing panandayon, hindi para sa imo. May mga bagay nga kung kundi para sa imo, hindi ginaya para sa imo ya. Sana mong pamilit sina. Ti, ano karon ang aton pag-insindi sina? Sila isang Biblia, kung good man ka, ang Diyos nagadirihir sa kabuhi mo. Nga ang Diyos kabalo sa maayo para sa imo, therefore, God will lead you to the right thing. Amen? So, amo na ang tao nga maayo. Sila nato ang maayo nga tao, na luwas, kag ginaalaw yang Ginoo magdirir sa life ya. Pero kung ikaw, wala mo ginatugutan ang Diyos magdirect sa kabuhi mo, hindi mo na makitaan. Basulon mong Diyos. Nga masiling ka, Ginoo nga amo ng ginimo mo sa kabuhi ko. Gisa ang Diyos pang sala. Diba? Amo na nga kinaulan kita, if you are saved, if you are a Christian, you have to place yourself in the mighty hand of God and allow Him to take control of your life. Kaya kung ang Diyos na nag-take control of your life, God is so wise that He knows what is right. He knows what is good for you. Kaya mo na ang good man. So kung ang tatay nga ginatugutan mong Diyos mag-take control sa kabuhi mo, you are pretty sure that the Lord will guide you into all the things that are right. Amo na nga, ang Christian niya, siling ni Jesus bla, John 15:5, siling ni Kristo, without me, you can do nothing. Why kita sa may mahimo? Kung why ang Ginoo. That's why ang direksyon sa kabuhi ito, you have to put it into the hand of God. Sila sa Bible, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Kag sa Proverbs 19:21 kadamo di sa mga beautiful verses bla nakita ko. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Okay? The counsel of the Lord. Kita ang kisa, amo nagapangamuya lang ang akon prayer kisa mo niyo, Lord, ining pray lang ko sa imo nga kon kabubuton nimo ini i-allow mo ni nga butang, pero kung di mo kabubuton Ginoo, please, hindi pagdayon na. Di may mga bagay, yung kisa nga masiling kang, hindi to kabuton sa Diyos, kay kung nagapangamuyo ka nga muna, kabalo ka may mga desisyon kita kung kisa, kung di natin pag-allow ang Diyos nga mag-take control, abi naton, insakto na kay kita nga tao, ang aton niya nga mind, finite mind kita ya. You know that? Ang mind sa Diyos ya, infinite. The Lord sees everything. Ano kaniyang Ginoo? God is omniscient. God knows everything. Omniscient ang Ginoo. That is one of His non-communicable attributes. Hindi pwede malamatag sa tao. God is all-knowing. God is omnipresent. God is present everywhere. Timera tis na? Wala. Amo na nga kita, bilang Christian, ginatudloan kita sa Diyos nga magpangamuyo kita. Kung nagapangamuyo ka, that means you are putting yourself in the will of God, in the power of God. Nga nagapangamuyo pa, anong rason nga pray ka? Kaya way ka kabalo sang dason nga step mo. Way kabalo sang buwas, di ba? We don't know about tomorrow. Pero ang Diyos siya kabalo, what is tomorrow? Because God is already there. Advance ang Diyos siya. Para sa ginawa niya, there is no today, there is no past, there is no present, there is no future. Everything. Pero yun sa tubangan sa Ginoo. That's why nga kita nga mga Christian, ang tatay dapat nga ibutang mo ang imong direksyon, ang imong kabuhi sa kamot sang Dios. That is very incumbent upon all fathers to do that. Why? Because the Lord is the one who can guide, who can direct, who can guide us. Lain niyang direksyon, lain niyang guidance, ha? Okay?
Kaya nga, ang mga tatay, wow, physically, although nga may damo man kung bisan Christian ka, maayo ka nga tao, may gahingabot man sa imo, hindi pwede nga wais ang may nagahingabot sa imo. Kung nagahimo ka sa maayo, gani, damo gahingabot sa imo, di ba? That's why nga you have to pray for your father. Kaya nga, sila sa Bible, though he fall, oy, may possibility, gali nga ang righteous, ang tao nga maayo, may failure. Di ba? Though he fall, ari lang pinakanami, though he fall. There is a possibility that a good man will fall. But, silang dira, he shall not be utterly cast down. Bisan nga may failure siya. Hindi siya pwedeng utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Now, you look at people in the Bible. These righteous people who fell, diba? They were fallen. Si Adam fell when he partook the fruit. Diba? Pero gin-restore sang Ginoo si Adam. Si Noah, may failure man. He got drunk after the flood. If you read that in the Bible. Si Abraham fell when he listened to Sarah in the matter of Hagar. Lot also fell when he went to Sodom. Moses fell when he smote the rock instead of speaking to it. Aaron fell when he made a golden calf for Israel to worship. David also fell when he sinned against Bathsheba. Solomon fell when he gave his heart to foreign women. Elijah fell when he ran from Jezebel because of fear. Peter fell when he denied the Lord 3 times, and the disciples fell when they feared and hid after Christ died. Ang mga tatay, kung good man ka, maayo kang tao, you have to understand, kung tatay ka, ara ka sa front line. Muna ka mga kabataan, you have to pray for your father. Damo kaaway ang tatay. Luwas sa yakugulingon, damo sang temptation, di ba? Damo sa mga failure nga nahimo ang mga tao sa Bible. That's why siling ko, ang mga leaders naton, hindi sila immune sa ginatawag nga failure. May mga failure. But kung Christian ka, kag gina-surrender mo ang kabuhi mo sa Ginoo, though you fall, but the Lord will still uphold you. Amo ning himuon sa mga tatay. Tamo kita sa mga kaaway, pero sila sa Bible, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Anong kinanglanon? Sila sa Bible, resist the devil, and he will flee from you. Damo temptation, pero sila sa Bible, resist the devil, pakigbatuay ang panulay. Kaya ang panulay, malagyo malanan sa imo ya. Bisa ang temptation, kung kapalapit sa imo, kay kabalo ko Satanas, wise man mo. Diba? Kabalo man siya, kabati man sa aton ginambal. Masiling kabe nga, makakita lang ko na karong gwapa. Siling Satanas, ari ay kay pananta. Pero siling sa Bible, pero ko Joseph, bala? Sa Genesis 39, diba? Ano tong ginhimo ni Joseph? Sang sulay siya, sang asawa ni Potiphar. Kabalo ka sa Bible, kung sino ang asawa sang leader sang una, mga opisyal sa gobyerno, bawa mo na silang choice, ginaya, tinakagwapa. Hindi ka matingala nga si Joseph, sikwaya tong temptation. Hindi ba naluyag tong asawa ni Miss Potiphar sa iya? Kasi si Joseph at that time, 17 years old, 18 years old, pero di ka gwapo. Gwapo lang sa jutay sa akon. Layo-layo, diferensya ko no. So, si Joseph, naluyag ang asawa ni Potiphar. Si Joseph, ginsikwaya tong temptation. Pwede man nang gali, di ba? Amo na kung Christian ka, taga ka sa Diyos ang courage, nga malagyo sa pagsulay. Kaya may ulubator siling, sa una mo kuno nga tulok, hindi mo na malikawan. Pero,
Pag ikaduha mo na nga tulok, lain na ya. Duha mo na kalabanan, no? Uy, ano itong nakita ko man? Uy, lo, kulaan ba? Abi, tulokon taliwat. Dito na. Pero pag tulok mo daw hindi maayos, mo, ano to man? Hindi, na lang magtulok. Kaya yung kaduha mo na nga tulok, delikado na. 4 minutes na sunoona mo. Amo na sila sa Bible, resist the devil. He will flee from you. Amo na kita nga mga tatay, nanay, we have to ask from the grace of God that God will help us overcome temptation. Kaya kadamo diba? Labi na kung you are a father, you are holding a particular work or position, there are so many things. Hisaan ka. Diba? Kung namin obra mo sa imong workplaces, hisaan ka sa pariyo mo. That is temptation. Mariak ikaw. Hisaan ka, kay namin ang posisyon mo, damo sa mga tao gusto sina, so mo na ang resulta. That's why, ang isa ka tao, ang isa ka tatay, nga good man, na luwas ka na, allow God to take control of your life and God will help you. God will uphold you. God's grace will envelop your life so that you will be able to resist all kinds of temptations like Joseph. That's why Joseph became the prime minister of Egypt. Kaya ang panulukan ni Joseph, hindi siya nagatulok sa mga butang temporal. Sa mga butang balang daw ka insignificant, no? Sa pakon mo lang na, why kagid? Hindi mo mapustro ang imo yung andom sa kabuhi. Kaya dili pa lang nga level, pull down ka na. Ang atong panulok dapat sa unahan. Okay? Sili sa Bible, for the righteous man may fall 7 times and rise again. But the wicked shall fall by calamity. So kung righteous man ka, good man ka, even though you will fall 7 times, but you will rise again. Sige padayonon tani. Ikatatlo, he is delighted by the Lord. Ang tao, ang kabuhi isang tao nga good man, malipay ang Ginoo sa iya. Diba? The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. So, ano karon kon ang Ginoo nalipay sa kabuhi mo? Sino sa Bible? He shall give you the desires of your heart. Masili ka nga, kung nalipay ang Diyos kabuhi ko, ano karon? Siyempre, kung anong ina-desire mo, kung iatag sa Diyos. Pero kung ay nalipay ang Diyos kabuhi mo, can God give you the desires of your heart? Psalm 37:4, delight yourself in the Lord. He will give you the desires of your heart. Okay? Ariyo sa Psalm 25:14, the secret of the Lord is with them that fear Him. Ang sikreto sa Diyos ara sa tao nga nagakadlok sa Diyos. Tapuson tayo. Kaapat, katapusan. He is taken care by the Lord. Ang tao nga good man, siling dira sang Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. He is delighted in his way. Though he fall, he will not utterly cast down. Pero aring verse 25, observation ni David. Siling King David, nakaagi man ko bata, subong tigulang nako. By the way, the book of Psalms was written by David when David was already old. Si David, amo na ni subong edad ko, tigulang nako. Yet, yan yung observation I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Anong bot silingon? Kung good man ka, ang kabuhi mo, kinsurrender mo sa Ginoo, bisan na nigulang ka, ang Diyos nagaatipan sa imo. Bisan maglambot pa sa edad, musiling ka, tod ang tao, di ba? Hubin ka subong. Pero eventually, gataas ang edad ta. Yan nung ginapasalig sa Diyos sa imo. Kung nara ka sa Diyos, matutom ka sa Ginoo, ginsurrender mong life mo sa Diyos, at ipanong ka sa Diyos. Aryo, tagaanta ka mo verse. Haring namin Isaiah 46:4. Silisang Bible, even to your old age. Anong saad sa Diyos? I am He. And even to hoar hairs,
Anong hairs? Nga bukay ng buhok mo. Oro ay ka na gani buhok. Ang kantaya sang mga babae, kundi kahit na maputi na ang buhok mo, unungan ka sa asawa mo, di ba? Pero silisan Diyos ya, bisan bukay ng buhok mo o kung ay ka na buhok, anong hambal sa Diyos? And even to her hairs will I carry you. I have made and I will bear. Even I will carry and will deliver you. Ano? This is the promise of God. Kay sino? Sa mga sa good man ng natawag. Okay? So he is taken care of, kulang of by the Lord. He is taken care of by the Lord. Ang tao nga good man, ginatipan sang Ginoo. Take note hindi lang siya, kundi ang iyaman family. Panimalaya? Tanawa. Silisang Ginoo, the wicked borroweth, payeth not again, but the righteous sheweth mercy and giveth. Ang malauton nga tao gahulam o bayad. Pero ang matarong nga tao, naghatag. Ano diferensya? Sino ang ginapakamayo sa Diyos? Ang wala gabayad o kung naghatag? Naghatag. Hindi ba sila sa Bible? God loves a cheerful giver. Ang tao nga palahatag, amo na mga tao nga malipayon, kag ginapakamayo sa Diyos. Isang sa mga tao nga dalok. Amo na ako may gatag sa imo, salamate ang Diyos. Ako kung may gatag sa ako, Lord, thank you. Bless this person who is a giver. Di ko hindi, gina-bless pa sa Ginoo. Amo na ako nagatag sa ako niya, ginabaton ko, kaya nga aman, God loves a cheerful giver mo. Tilawin niyo bala? Kaya nga, for such as he blessed him shall inherit the earth, and they that be cursed of him shall be cut off. Sa aton pa, ang tao nga good man, wala ginatipan gisan Diyos, wala ginapabayaan sang Ginoo. Okay? So, amo na ang aton nga kilalahon. Kadto na ta sa konklusyon kay daw adlaw na ta. Silindri, the person in whom God delights is one who follows Him, trusts Him, and tries to do His will. God watches over and makes firm every step the person takes. If you would like to have God direct your way, then seek His word and obey Him. Ano to gani ang siling naton? Ano ang life sang good man? Number 1, the Lord, guides him through His word. Number 2, the Lord directs him. Number 3, the Lord is delighted with him. And number 4, the Lord takes care of him. So, amo na yung 4 ka blessing sang Ginoo sa kabuhi sang isa ka matarong kag maayo nga tao. Let us pray. Ginoo, may namon nga langit nun, salamat sang imo panumdom sa amon. Kamayo bisan pa ang pagpamalandong namon. Bendisyon ang tagsa-tagsa, katatay nga resini nga kinabon. Bisan pa ang tanan nga mga nanay Ginoo nga nangyan kabulig sa ilang mga bana, ang mga kabataan, mga young people who are here today. We pray that you are going to bless our family so that we can be channels of blessings to other people around us. Kag subong man amay, pray kami nga ang tanan nga ginahimo namon makaglorify gid sa imong ngalan. Sa ngalan nga mahal ni Lord Jesus. Amen.